Oh, tingnan niyo sabi ko sa inyo, eh. Kaya napakahalaga talaga ng karakter sa ministry. Napakahalaga talaga ng pagbabago muna ng mga sarili natin. Yan po ang dahilan kung bakit may mga nasa full grace ng problema nila. Pastor, bakit ganito yung pamilya ko, hindi ko madala-dala sa Panginoon kahit anong share ko ng gospel, nag-aaway kami. Eh, ang tanong, baka may nakikita sa iyo. Check mo rin. Check and balance. Baka may nakikita sa iyo. Baka merong ugali na hindi consistent sa iyo na doon sila natitisod, hindi doon sa sinasabi mo. Maganda yung sinasabi mo, maganda yung sinasabi ng Bible, pero ang problema, baka ikaw ang hindi maganda sa paningin nila. Sa mata ng tao to guys ha, hindi sa mata ng Diyos ha. Oh, kita nyo? I-share ka nga ng gospel, mag-share ka sa Facebook, babaero ka naman. Ano yun? Kung sino-sino pinapatulan mo. Tapos nag-share ka ng gospel. Mag-share ka nga ng gospel, lasinggero ka naman. Ano yun? Ano klase yun? Paano ka pakikinggan? 'Di ba? Oh, ayun ang problema. Okay, ayan. Masaktan ng masaktan, totoo ang sinasabi ko. Kung tutuusin ang iyong personal na testimony ay mas effective kaysa sa preaching ng pastor. Kasi, alam niyo bakit? Ang mga unbeliever, ang tingin sa pastor parang professional salesman. Ngunit kung ikaw yung satisfied customer, kaya mas credible yung sinasabi mo. Tignan niyo 'no, merong isang salesman nagbebenta. Bumili po kayo nito 'no, pampatubo daw ng buhok, pero siya kalbo. Ano 'yun? Oh, 'di ba? Alam niyo sino ang mas pakikinggan ng, sales? Yung satisfied customer, yung dating kalbo na nung ginamit yung, pampatubo ng buhok na 'yun, biglang nagkabuhok. 'Yun ang satisfied, dun bibili yung tao sa'yo. Sino ang mas credible? Yung satisfied customer talaga, hindi yung salesman. Okay. Gano'n din sa atin mga kapatid. Totoo yung sinasabi ko dito na kung tutuusin, ang personal na testimony ay mas effective kaysa sa preaching ng pastor. Sa galing magturo ng pastor. Hindi. Kasi ang mga unbeliever, ang tingin sa pastor, wala to, nagsisales lang to eh. Gusto lang nito mag-ikapu eh. Gusto lang nitong dumagdag ng member nila. Yun ang unang iniisip kagad ng mga unbeliever. Pero kung ikaw mismo, yung sasabihin mo kung paano binago ng Diyos ang buhay mo, naayos ang buhay mo, nagkaroon ka ng kapayapaan ng pag-iisip, yun ang bebenta. Doon bebenta yun, mga kapatid. So, shared stories build a relational bridge that Jesus can walk across from your heart to theirs. Yun ang magiging bridge, magiging tulay. Sa madaling salita mga kapatid, bago ka mag-share ng choretic gospel, gumawa ka muna ng tulay. Ano yung tulay na yun? Yung patotoo mo bilang Kristiyano. So, ibig sabihin, Pastor Edwin, kailangan pa rin ng performance para effective ka sa ministry? Yes. Para maging effective ka sa ministry, you need to perform well. Sa mata ng tao, kaya nga sabi ko sa inyo, i-divide natin eh. Sa mata ng Diyos, wala ka nang ipe-perform dahil si Kristo nag-perform na sa'yo. Wala ka ng problema sa Diyos. Alisin mo na ang Diyos sa isip mo dito. Ang isama mo rito sa ministry na to, sa mission na to, tao, target natin tao, target tao, tao, tao. Kaya sa mata ng tao, dapat ka magpakatino. Okay? Divide the scripture Ang tinuturo kasi ng iba, ibang mga perverted, kailangan daw ayusin mo yung patotoo mo para malugod ang Diyos. Mali, mali, mali. Hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos sa umagitan ng iyong magandang patotoo. Kung tutuusin, bagsak ang iyong kalagayan sa mata ng Diyos, makasalanan ka kung wala kang Kristo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, sa mata ng tao, you should be a satisfied customer ang marinig sa iyo. Kasi ang mission kasi, sinong tinaabot natin dito? Tao. Okay? Huwag tayo malilito ron Huwag tayo malilito ron mga kapatid. Hindi natatapos sa gospel ang buhay natin mga kapatid.
Marami pa tayong purpose ng buhay. Hindi lamang gospel lang ang dapat natin sinishare, kundi yung dapat natin matutunan sa pagiging malalim sa salita ng Diyos at sa buhay natin. Okay, babasahin ka ng unbeliever dahil kay Christ. Amen. So, anong bigay diya? Maliwanag, sabi rito, no, na kayo ang sulat ni Kristo. Ayun, no, itong verse na to, malupit to. Ang sulat na pinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Ikaw ang binabasa ng tao. Yung ugali mo binabasa ng tao. Kapag pangit ang ugali mo, paano ka pakikinggan ng tao? Kahit anong galing mo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, pag nakitaan ka ng pangit na ugali, hindi ka pakikinggan ng tao. Yan ang tao. Kaya dapat niyong maintindihan ang tao. Okay? Babasahin at babasahin ka. Kaya nga sabi ni Pablo dito, kayo yung babasahin ng tao. Masigit pa kayo sa tapyas na bato na sulat na kagaya ng ginawa ng kay Moses. Itong tapis na bato na to ay hindi nakasulat doon, kundi nasa puso daw ng mga tao. Ayan, no? Kundi sa mga puso ng mga tao. Ayan, ang linaw. Oh. Ang target talaga dito, tao eh. Sa misyon. Okay? Okay, good. Sabi sa Bible, no, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibaba ng burol ay hindi may tatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw. Sa halip inilagay yon sa talagang patungan na matanglawan ng lahat ng bahay. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makilala nila ang inyong mabubuting gawa. Good works pala yung ilaw, no? At ano daw, papurihan ang inyong amang nasa langit. Una, makita yung iyong magandang patotoo, credible, at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mag-glorify si Lord. Matutuwa ang tao sa inyo. Makikita ng tao ang Diyos sa inyong buhay. Okay? Okay. Linaw, no?